92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Mga kapatid, welcome na! It's a Friday! Isang masayang araw para sa lahat ng mga sabihin na natin pagod na, para sa lahat ng merong ibubuga pa. Ayan, pero sinasabi nga ay salamat, makakasama ko na naman si Jowa mamaya. Salamat, makakasama ko na naman ang minamahal kong pamilya sa kabila. Sa kabilang bahay. Sa kabilang bahay kasi sila. Dahil ako ay nangungupahan dito malapit sa trabaho. Yan, yung mga... yun, kayo talaga. O kaya naman, syempre, makakasama ko na naman yung mga kaopisina ko. Na game na. Mga abangers na. Saan ba tayo mamaya? Chong, saan ba tayo mamaya? Chang. Diba? Ganyan yun eh. Ayan, pero bago po mag-umpisahan lahat, pinapaalala namin as early as this time, ang ating H2H catch-up episodes every Sunday. I-take note nyo na mga kapatid. H2H heart-to-heart catch-up episodes every Sunday, alas 12 po ng tanghali iyan hanggang alas 2:30 ng hapon. Ayan para sa medyo na-miss, dahil naintindihan naman po namin ganitong oras, yung iba nagtatrabaho, yung iba busy rin, diba? O nagpapahinga. Yun, catch-up episodes tayo every Sunday, 12 noon. At syempre para sa inyong mga gustong sumulat nga po sa amin, napakarami pong paraan, i-like lamang, i-follow ang ating H2H Conversation Official page. Okay? H2H Conversation Official FB page. Mag-private message na nga po kayo. I-PM nyo na kami ng inyong mga kwento na pang Dear Kuya Poy, pang H2H Confessions, pang HEART, o kaya naman baka meron kayong suggestion para sa ating Love Question of the Day. At syempre, eto na nga, papaalala ko po sa inyo, marami po kayong mga makukuha sa ating programa ngayon dahil meron tayong Pamigay Friday, 250 pesos cash! Sa pagtatapos ng ating programa, makukuha nyo po yan. Sana ikaw ang isa sa mapalad na manalo, plus isa pang sulit TV box. Ganyan. Plus, dalawang 250 ulit. Para naman sa ating H2H Astig Confessions. Diba? Bali, 4 na 250 pesos na cash yan, at isang sulit TV box. Kaya naman po, simulan na natin ang ating inaabangan na segment tuwing MWF. Tuwing Monday, Wednesday, and Friday. Ito po ang H2H Astig Confessions. Kagaya nga po ng dati, may mga kakaibang kwento at storya ng totoong buhay ang ating pag-uusapan na naman at bibigyang linaw mula sa ating mga makakausap every Monday, Wednesday, and Friday. At dito nga po, mas lalo pa nating bibigyan ng pagkakataon ng ating listeners at mga manonood din sa Facebook Live natin at sa TikTok. Sa TikTok broadcast na mag-share ng astig advice o yung astig comments ninyo. Sa ating tampok na storya na may matinding pinagdaraanan pagdating sa away pamilya, sa mga misunderstanding ng magjowa o yung walang tigil na kabitan. Nako, sa bawat astig advice o astig comments po ay may chance din naman kayo na manalo ng dalawang 250 cash prize every Monday, Wednesday, or Friday. At Friday nga po ngayon, mamaya meron kaming pamimigay Simple lang naman ang ating mechanics. Simple lamang po ang aming wish. 'Di ba? Sa mga gustong maging winners sa araw na ito, aside sa mga astig advice po ninyo o mga astig comments,
comment, ay kailangan nyo rin gumamit nung ating hashtag na Astig Advice sa ating social media live broadcast. At syempre, pwede rin po kayong tumawag at magbigay ng inyong Astig Advice sa ating hotlines 8631-5788 o sa 8631-6674. Yon, tapos kapag tinanong ko na kayo, ano bang astig comment mo? Ano bang astig advice mo para sa ating makakausap na kapatid natin? Ang astig advice ko, Kuya Poy. Ganon. Okay? Dapat kasi ini-emphasize natin, kailangan maging astig tayo sa ating paninindigan, astig tayo sa ating pagbibigay payo. Tama? Tama. Opo. Kaya naman, umpisa na natin ang ating H2H Astig Confessions. Paano nga ba tatapatan nitong si Nelson ang jowang napakamagastos kung siya mismo ay minimum wage earner lamang? Hindi man daw kasi masabi ng direkta, pero itong si Nelson, pakiramdam niya, siya napakamalas dahil alam niyang hindi naman kaya na makabuhay ng pamilya yung kinikita niya sa ngayon, ha? O idagdag pa yung pagiging gastusera ng jowa niya na hinuhugot sa budget niya, pati yung kanilang mga pang-date. At dahil nga po sa nararanasang hirap na nitong si Nelson sa buhay at sa setup nilang dalawa ng girlfriend niya na si Agatha, ay umabot na rin siya sa puntong umutang na, natuto ng mangutang sa lending company. Matumbasan lamang at maiwasan lang na ma-turn off ang kanyang jowa na si Agatha. Naku po. Alam ni Nelson na sa dulo ng kanilang relasyon ay siya at siya pa rin naman ang mababaon sa utang. Kaya naman si Nelson, gulong-gulo na ho sa kanyang isipan. Kaya humingi na ng tulong sa atin. Kaya naman, kausapin na natin mula sa Pampanga, 28 years old, si Nelson para sa ating Astig Confessions for today. H2H Astig Confessions. Nelson, magandang tanghali sa'yo, pare. Nelson? Yun. Okay. Sige ha, ano lang tayo, nalaglag ang tawag natin kanina, no? Okay. Ayan, hello muna sa lahat ng mga nakaabang na sa kwentong ito ni Nelson na sina Dolly Ann Murillo. Sabi niya, lagi po ako nakikinig sa inyong programa, Kuya Poy. Maraming salamat, Dolly Ann. Sina Paul John Del Carmen. Hi po sa inyo. Ayan, excited na para sa ating storya. Si Crescencia Cruz Quintela. Si Arden Cornelio. Magandang hapon po ng Biyernes sa inyong lahat. At si Maymay Martin at sa marami pang iba. I-share nyo na nga po ng i-share itong ating live streaming sa Facebook. Ayan, medyo nagkakaproblema po kami dito sa linya na tinatawagan namin sa numero ni Nelson. Ayan, pero narinig nyo naman ang ating pauna o yung naunang kinwento sa atin ni Nelson. Kaya naman pwede rin tayo kahit pahapyaw pa lang. Kahit pahapyaw pa lang, pwede rin po kayong tumawag kung sakaling naranasan nyo na to. Na si jowa ay medyo napakamagastos talaga, gastador o gastadora. Pero sa'yo lahat iniaasa ang mga gastos niya. Ibibigay ko na rin sa inyo ang ating mga hotlines, ha? 8631-5788 o ang 8631-6674. Ayan. Ready na si Nelson? Yun. Sige, Nelson, magandang tanghali sa'yo. Hello po, Kuya Boy. Poy po, letter P. Ay, Poy, sorry po. Nelson, okay lang yan. Alam ko, mas mahirap ang pinagdaraanan mo ngayon dahil sabi mo nga dito sa amin, nahihirapan kang i-handle ang relationship mo dito sa gastusera mong girlfriend na si Agatha. Opo. Gano'n na ba kayo katagal na mag-on? Almost 2 years na po ata. Matagal-tagal na rin. Ang sabi mo sa amin pa dito, ikaw ay minimum wage earner.
Opo. Okay. Opo, yun po. Ito ba si Agatha, meron naman trabaho? Wala po kuya po eh. Doon sa 2 Wala years po na yun? trabaho yung agad, girlfriend ko. Tapos, ang lakas po gumastos. Sige nga, kwentuhan mo kami kung ano yung mga pinagkakagastahan niya, ano ba yung mga kinahihiligan niyang, paglagyan ng investment. Sige, kwento. Tulad lang po din siya ng mga ibang babae na magastos. Pinagaanohan niya Lazada, TikTok, Shopee. Ay, mga online shopping. Opo. Okay. So, sige lang ng sige. At saan niya naman ginagamit yun? Ang ano po, para po sa kanya, bibili po siya ng makeup niya, mga sapatos. Mga sapatos niya nga po dun sa bahay nila. Halos di niya na ginagamit. Sobrang dami. Oo. At itong mga sinasabi mo, itong mga kinikwento mo, ikaw ang bumibili nun para sa kanya? Opo, kuya po. Kaya sinasabi ko po, minimum wage lang, 580. 580. So, sa isang buwan, may tax na ba yan? Wala pa. Minus tax. So, sa isang buwan, magkano ang kinikita mo, Nelson? Sige nga, magkwentahan tayo konti. Ha, Nelson? Ano po, kuya Poy? Oo, sa isang buwan, magkano lang yung take home mo? Sa isang buwan po, kuya po, umaabot lang din po ng 12K kasi may kaltas na po yun. Oo, may kaltas pa yan. Tapos, doon sa 12K, nakita mo sana sa isang buwan, magkano ang nahuhugot ng dahil sa gastusera mong girlfriend na si Agatha? Hating-hati po talaga, kuya po. Naku, halos nasa 6,000 in a Opo, month? kuya po. Oo, in a month's time, nakakagastos siya ng ganoon sa mga kapritsyo niya. Kumusta naman yung mga pag-uusap ninyong dalawa? Sinasabihan mo ba siya o sige lang, mahal kita eh? Sinasabihan ko naman po siya, kuya po Kaso hindi po siya nakikinig. Baka naman may ginagawa kapag kinakausap mo. As in, di man lang nagre-react. Ayun nga po ano ko Parang wala lang po sa kanya lahat ng sinasabi ko Sinasabi ko po sa kanya. Pinagpapaguran ko yung perang nilalastay niya pero wala lang. Parang wala lang sa kanya. Okay. Pero wala akong magagawa, kuya po. Mahal ko po siya, kuya po Yung pagmamahal mo bang yan? Syempre, sabi mo nga, 2 years na kayo sa relationship. Gusto mo pa bang pagtagalin yan? At siya ba yung nakikita mo na pakakasalan mo in the future? Kuya po siguro hindi man ngayon pero alam ko mapagbabago ko siya kaya hindi ko siya basta-basta agad bibitawan. Yan. O sige, maganda yung pinaplano mo, no? Pero sa ngayon nga, wala ka nakikitang konkretong pagbabago mula dito kay Agatha. Opo, kuya boy. Sige nga, ano mo nga sa amin, kwento mo kung paano mo siya kausapin. Baka naman yung pakikipag-usap mo sa kanya, parang nakikiusap. Alam mo yung itsura na nakikiusap? No, sige na, baka naman pwede. Wag ka. Alam mo, may nakausap na ako dito. Last kahapon ba yon o nung isang araw na sabi ko, lagyan mo ng tigas. Lagyan mo ng tigas yung mga statement mo, lalo na yan. Lalo na yan, ikaw ang naghahanap buhay, Nelson, at girlfriend mo pa lang itong si Agatha? Tama? Girlfriend pa lang Opo, kuya po hindi ko naman sa sinasabi na porke ikaw ang kumikita, naghahanap buhay, ay didiktahan mo na lang. Pero at least, alam mo, nakakalahati yung 6,000. Saan ka naman pupulutin yan? Kapag 6,000 sa isang buwan, kahit mag-isa ka, medyo ang hirap i-budget niyan. Diba? Papalaki lang yan. Kapag hindi mo pinigilan, papalaki pa yan. 6,000 na babawas doon sa 12K na take home mo sana na nakita, liliit pa yan. Dahil, syempre, merong mga bago, merong mga uso. Kailangan meron din si Agatha, wag mong pamihasain. Yung pakikipag-usap mo ba, yun ang inaalam ko? Matigas ba yung pagsasabi mo na magbago ka naman, na maghinay-hinay ka, or maghanap buhay ka? Well, kinakausap ko siya na baka pwedeng pag hinahinayan niya na lang muna yung paggastos niya di kaya naman maghanap din siya ng trabaho tulad ko. Minimum wage lang. Kaso hindi niya po naiintindihan sige. Kaso nga lang, dahil sa ayaw ko pong lumaki at baka mamaya magkahiwalay kami,
hinahayaan ko na lang din po. O sige, subukan natin at alamin kung ano nga rin ba ang astig advice nitong ating caller na mula sa Montalban, Rizal na si Kuya Jake. O para pakinggan mo to ha. Pakinggan mo Nelson yung sasabihin ha. Kuya Jake, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali din po. Oo, ba't kayo galit? Hindi. Hindi naman. Okay. Ganito talaga ang mga taga-Montalban. Akala ko pinagtataasan nyo akong boses eh. Hindi, ganito talaga ang boss ng Montalban. Ayun. Pamuntalban, medyo pabundok na kasi no, kaya medyo mataas din. Bundok talaga, bundok. Bundok. Oo, bundok. Galing sa bundok ang boses. Pero sige, Kuya Jake, anong masasabi mo dito sa kinikwento sa atin ni Nelson? Ano bang astig advice mo? Ang astig na advice ko sa iyo, Nelson, magsumikap ka na lang, magtyaga ka na sa siyota mo. Kung mahal mo, gumastos ka. Pero pagka ikay pagod na at ikaw hindi mo na kaya, hiwalay mo na. Ang dami namang babae dyan na hindi ganyan gumastos eh. Maghanap pa rin ng ano. Pero kung mahal mo, tiyagain mo yan. Wala eh. Mahal mo eh. Kaya pag hindi mo na kung hindi mo siya mahal, hiwalayan mo na at mamumulubi ka dyan. Paano yung Kuya Jake? Wala namang trabaho kasi yung babae, pero kaya naman yata magtrabaho. Oo nga, hindi, yung nasabi ko kanina, kung mahal niya, mag-tiis si Jason, mag-tiis si Jason. Pero pag hindi mo na, maghanap ka ng iba. Marami dyan babae, kaya nga 10:1 ng lalaki sa babae ngayon eh. Ano sabi mo, Kuya Jake? 10:1 ang babae. May pa 10:1, 10:1 ka pa, ha? Ikaw talaga, Kuya Jake, maraming salamat sa ikaw talaga, pinapayuhan mo pa ng alanganin to si Nelson. Hindi, pero mukhang hirap na ang boses niya eh. Oo nga eh. Pero hindi kasi, totoo rin naman yan, Jake, ano? 'Di ba, na kailangan medyo maging masayahin din tayo sa buhay. Huwag tayong masyadong seryoso. Totoo. Lalo na at nagpapahinga ka raw. Si Kuya Jake ay taxi driver na nagpapahinga. Talaga ko hinintay itong tanong na to. Hinintay ko talaga. Hinintay. Oy, relate ka. Nagkaroon ka na ba ng shota na parang si Agatha ni Nelson? Ganun dyan ginawa ko. Hindi ko na kaya, di hiniwalay ako. Ang hirap eh, laging magastos eh. Practical, di ba? Magastos. Ang hirap pumasada, tapos gagastos ko ng gagastos. Tama. Sige, let's take it from Kuya Jake. Pero Nelson. pag mahal mo, Nelson, magtiyaga ka. Magsumikap ka pa. Yan. Sige, maraming salamat, Kuya Jake. Maraming salamat din. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyong astig advice, Kuya Jake. Eto, Nelson, narinig mo ba yon? Nelson? Opo, Kuya po. Yan, parang natatawa pa nga si Nelson. Pero di ba, yung biro na yon, 10:1 pa nga, ibig sabihin lang dito, hindi naman sinasabi mag-shota ka ng marami. Shota mo nga, isa lang, di ba? Nahihirapan ka na. Ang sinasabi lang, ang punto dito ni Kuya Jake, marami ka mapagpipilian sa totoo lang na hindi naman ganyang kagastos at nahihirapan ka. Kaya ang tanong niya, kung mahal mo, sige, ituloy mo, kaya mo pa eh. Diba? Huwag ka magreklamo. Pero kapag ka naman hindi mo na mahal, wala naman na sigurong maisusumbat pa sa'yo, iwan mo na. Praktikal lang. Ganun. Tama naman din po si Kuya Jake. Tama naman yung sinasabi niyang yun dahil naranasan niya rin, 'di ba? Hangga't mahal ko, hangga't kaya ko, tsatsagain ko. But of course, yun yung binabanggit natin kanina, i-encourage mo rin yung girlfriend mo na kung may mga gusto kang bagay na bilhin, sila ngang mga mayayaman. Sabihin mo, linawin mo sa kanya. Yung mga mayayaman nga nagtatrabaho para kumita ng pera, mabili yung mga kailangan nila at magastusan yung mga kapritsyo nila kahit mga kung ano-ano dyan. Diba? Tayo pa na hindi naman mayaman. Sinasabi mo nga na minimum wage earner ka. Parang ang dami-dami mong mga gustong mapasayo. Magtrabaho. Diba? Meron pang isa magbibigay ng astig advice sa atin. Pakinggan muna natin. Ito si Kuya Gerald naman ng Pasig. Kuya Gerald, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali, Kuya Poy. Anong astig advice mo para kay Nelson? Ang astig advice ko kay Brother Nelson, taguyod mo yung yung bandila ng mga lalaki.
dapat tayo na yung ginagastusan ngayon. Hindi, joke lang yun, joke lang. Dapat tawag dito, pag-isipan mo, given na yan, alam naman natin, mahal mo yan eh. Kaya ka nga napatawag kay Kuya Poy, naguguluhan ka. Alam na natin yan, mahal mo. Kasi, nanghiram ka na sa mga lending company. Oo, may tubo yun. Oo, bigyan mo ng sarili mo, bigyan mo ng hangganan. Hanggang doon lang siguro. Kumbaga, pagkatapos nun, kung pwede kayo mag-cool off para ma-realize niya na hindi dapat laging ganun na ikaw yung gumagastos. Dapat mag-isip din siya. Paano pa pag mag-asawa na kayo? Yan. Saka pa kayo maghihiwalay, mas mahirap yon. Yun. Mas malaking problema ang mangyayari niyan. Kasi utang, mahirap yan. Ang utang, palaki yan kapag hindi nababayaran. Yes. Pumapatong ang interes. Pumapatong, ang interes. Given na yan, mahal mo, pero pag-isipan mo, bigyan mo ng hangganan, bigyan mo ng limit yung sarili mo. Ayan. Di mahirap magtrabaho, baka siyempre, tingin ko sumusuporta ka pa sa pamilya mo. Isipin mo na yung pamilya mo. Tsaka yung sarili mo, isipin mo muna. Yan. Maraming salamat. Ayun, okay, Kuya Poy. Thank you. Maraming salamat po sa inyong astig advice. Kuya Gerald ng Pasig. O diba, ang mga lalaki nagtutulungan na magpayo para sa isang kapwa natin o kabaro natin na mahal kasi, ganyan kami magmahal ng mga kalalakihan. Di ba, Nelson? Ibibigay namin ang lahat. Pero, kung kaya. Tama yung mga sinabi ni si Kuya Gerald. Ha, Nelson? Narinig mo rin yun. Mas malinaw rin yun. Tama? Tama po. Di ba? Kita mo, isipin mo na lang kapag ka mag-asawa na kayo at pinamihasa mo. Nabanggit ko na kanina, huwag mong pamimihasain. Pero, sige, given, mahal mo eh. Mas pinagana mo yung emosyon mo. Pero, nung naging mag-asawa na kayo, kailangan syempre mangutang. Kailangan na namang humiram. Ayaw magtrabaho pa rin. Paano pagka nagkaanak kayo? Ha? Ganyan yan, Nelson. Dumadagdag ang mga gastusin. Okay? Ayan, kaya i-encourage mo siya. Yan ang isa sa mga pinakamaganda at pinaka-espesyal na regalo na maibibigay mo sa taong mahal mo. Yung encouragement. Ha? O yung pagyaya sa kanya sa ikaw unlad niya rin as an individual, maging kayo man sa huli o hindi, pero yayain mo siya na, halika, maghanap buhay tayo. Magbanat tayo ng buto. Kung gusto mong makuha itong bagay na ito, pagtrabahuhan natin. Hindi yung ihihingi mo sa akin. Kapag ka may gusto ka na nakita mo online na ganoon, ay wag mong sabihin sa akin na ipangutang ko. Wag, ang pangit sa partner ng ganoon. Papaano kapag ka nagkaroon ng emergency, Nelson? Yan ang katotohanan sa buhay. Ikaw mismo nagkaroon ng emergency. Nagkasakit, wag naman. 'Di ba? At kailangan din ng panggastos. Ano kaya ang maitutulong sa'yo nitong si Agatha? I don't think meron. Kasi naigastos niya na eh. Naibili niya na eh. Anong trabaho ang gagawin niya? Siguro meron. Pero ito lang yung mga easy money. Mga easy money na alam natin, ito yung mga tinatawag na kapit sa patalim. Delikado. Lalo na kapag mga emergency cases na. Ha, Nelson? Kaya hilahin mo na siya doon sa katamaran na kinaroroonan nitong si Agatha. Masakit man. Alam ko, masakit para sa iyo pare na marinig. Pero kung meron ba siyang sakit? Wala po, Kuya Poy. Wala naman sakit. Malusog naman. Kayang magtrabaho. Ayaw lang. Opo, Kuya Poy. So, as early as now, Nelson, ayun nga, itayo mo ang bandila natin na mga kalalakihan. Hindi ko sinasabi na diktahan ang ating mga partner. Kumbaga, maging patas lang tayo sa pagtingin. Pinaghihirapan ko ang perang ito. Sige, pwede kitang mailibre dahil syempre, ikaw ang girlfriend ko eh. Pero hindi naman dun sa bawat ungot mo ay maglalabas ako. Mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lang kayo. Hindi pa kayo mag-asawa. Paano pa kapag ka magkasawa na? Okay? Ayan, kaya hinay-hinay lang, Nelson. Mas kausapin mo siya, sabihin mo, magtrabaho, magbanat ng buto, kumita rin ng sarili niyang pera para alam niya yung halaga ng pera. Ha?
Po, Kuya Boy. O, yun. Meron ka ba mensahe para naman dito kay Agatha? Sige, kung meron kang pakiusap na hindi mo masabi sa kanya ng harap-harapan, ito na ang tamang pagkakataon, Nelson. Buong lakas loob mo na, ha? Buong kaastigan mo ng banggitin sa kanya ang mga bagay na hindi mo mabanggit-banggit. Go ahead, Nelson. Siguro, ito po yung masasabi ko. Agatha, alam mong mahal na mahal kita. Lahat ng luho mo, sinusuportahan ko. Pero sana, huwag mo antayin yung dumating ang araw na mapagod na lang talaga ako. Na hindi ko nakayanin. Dahil kahit mahal na mahal kita. Alam mo sa sarili mo, kakayanin ko bumitaw. Yun lang po, Kuya. Ay, Benito. Kuya Paul. No problem. Basta malinaw yung mensahe na naibigay mo dito kay Agatha. Agatha, ha? Yan ang isipin mo. Baka bumitaw yan. Itong si Nelson. Yun ang mas mahirap. Papaano ka na naman? Wag naman sana dumating sa puntong yon. Kaya hindi si Nelson ang mag-a-adjust, Agatha. Dapat ikaw rin. Do your part. Maraming salamat sa iyo, ha, sa astig confession mo, Nelson. Kaya naman, dako na ho tayo dito sa ating pinakahihintay rin sa pagtatapos ng ating astig confession na #H2H Astig Confessions. Ang mga winners, okay? Ang dalawang winner ng ating 250 pesos cash. Ibibigay na po natin yan agad-agad kay Kuya Jake ng Montalban, Rizal. Kuya Jake, congratulations to you. Meron kang 250 pesos. At syempre, si Kuya Gerald din ng Pasig, meron ding 250 pesos. Sa mga kuya natin na nagpayo sa atin, maraming salamat. Ito pa ang ilan sa mga astig na comments sa ating H2H confession. Sabi ni Andeng Bongo, ang astig advice ko, Kuya Poy, kung meron talagang concern at tunay na pagmamahal sa iyo ang girlfriend mo, Nelson, hindi kanya ipapahamak at pahihirapan pa sa sitwasyon nyo ngayon. Hindi ganun ang tunay na pagmamahal pagkasyahin lang kung ano yung meron at huwag masyadong maluho. Wag naman siya, wala naman siyang work at wala ring sariling pera. Di ba? Totoo. Ayan, sabi naman ni Gail Enriquez, nako, ibenta mo na yung mga gamit na yan at ipambayad dun sa inutang pa ni Nelson para makatulong na sa'yo. Tigil mo na rin, hindi para sa'yo ang online shopping. Hindi pa ako tapos magbasa dyan. Ayan. Magtrabaho ka para masustain mo mga luho mo. Okay. Ayan, sabi naman ni Andrea Marie, kung totoong mahal mo ang isang tao, dapat yung mga mali na behavior, tutulungan mo siyang mai-correct. Huwag kang maging enabler. Ayan, kasi kung hindi ikaw ang makatuluyan yan, at least meron siyang natutunan sa'yo na hindi niya na mauulit pa sa ibang tao. Totoo yun. 'Di ba? Kaya nga binanggit ko rin kanina, kayo man ay magkatuluyan o hindi man pala kayo ang nasa isa't isa, at least na bago niya. At least na-realize niya na kailangan niya. Kung meron kang gusto, kailangan mong paghirapan, kailangan mong pagtrabahuhan. Not necessarily yung hirap na para kang, anong tawag mo rito, gumagapang nasa lusak. Hindi yung ganun. Pero talaga sa mga tamad, sa mga taong tamad, kahit anong ipagawa mo dyan, napakahirap. Ano ba yan? Hindi ko kaya to. Yan, ganun agad ang drama yan. Tamad Hirap na hirap yan. Pero wag ngang sanayin, ngayon pa lang baguhin na. Kaya naman maraming salamat po sa inyong mga astig na mga kasagutan din sa ating Astig H2H Confessions. Sa ating pagbabalik, ang inyong mga kasagutan naman para sa ating Love Question of the Day na ano nga ba ang mga senyales na niloloko ka na pala ng ka-long distance relationship mo? Antabayanan ang inyong mga kasagutan sa aming mabilis na pagsagot. May nakaalala na naman sa akin. Nakagat ko yung dila ko. Aaron Tolentino? Kausap lang natin kanina. Naalala mo? Ang sweet mo. Takot Ayan, sa aming pagbabalik, manatiling nakatutok dito lamang sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Love Question of the Day.
Eto na nga po, mabilis ninyo mga kasagutan, mga kapatid, sa tanong natin na papaano mo nga ba o ano ang mga senyales o kapag ka niloloko ka na ng ka-LDR mo. Ang sabi ni Marites Periabras, ang senyales na niloloko ka na ng ka-LDR mo ay yung madalang ka ng i-chat or tawagan at kung mag-chat man siya, hindi siya agad sumasagot sa mga chat mo at higit sa lahat, nakikita mo siyang online pero hindi na nag-chat sa'yo. Oy. Si Racy Simona, sabi niya naman napapansin yan sa kanyang unti-unti ng pagbabago na mga hindi naman niya mga inuugali dati. Oo, nagiging madalang na yung mga pagtawag niya at bihira na mga musta. Pangalawa, kapag ka nakausap mo na ay parang malamig na siyang kausap. At syempre, yung pangatlo, yung parang lagi siya nagmamadali habang kausap ka at wala nang interes sa mga sinasabi mo at malamig na siya habang kausap ka. Yan, mga senyales talaga yan na niloloko ka na ng ka-LDR mo. O ito, si Rosalina Dalangin, sabi niya, ito talaga matindi. O hindi na sumasagot sa mga tawag, sa mga text o sa mga chat. May iba na talaga yan. Samantala, si Kaizel Pactor, sabi niya, nagiging magugulatin pagka manloloko. Defensive na yan eh. O nagiging sinungaling na rin, ang dami ng alibay. Hindi ka na priority, lagi ng busy. Cool off, hahanapin daw muna ang sarili. Oo, yun na ang mga kasagutan kapag niloloko ka na ng ka-LDR mo. At syempre, eto, i-announce na nga rin po natin ang ating mga winners naman ng dalawang 250 pesos na cash at isang sulit TV. Ayan, congratulations to you! Aba, si Sheila Adufina ng Marikina, meron kang 250 pesos na cash. Sumagot siya sa ating H2H Astig Confessions. At syempre, ang ating second winner naman ay si Racy Simona ng Cebu City. Congratulations, Racy! At ang mag-uuwi ng Sulit TV mula sa Toledo City, Cebu, si Brianna Amap. Congratulations sa iyo, Brianna. Maraming salamat po sa isang linggo na naman natin pagsasama-sama, mga kapatid, ha? Huwag niyong kalilimutan ang ating H2H Heart to Heart Catch-Up episodes every Sunday alas 12 ng tanghali. At sa ngalan nga po ng mga taong nasa likod ng programang ito, ang mga nagagawapuhan, nagagandahan at ang sisipag naman ho talaga. Ang ating mga program assistants, sina Bea Rodriguez, Nia Bugarin de Guzman, Ed Acerada, studio technicians, Aaron Tolentino, si Ron Eugene Cruz, aba may nadagdag na pangalan, si Floren Canceran, o technical directors natin, sina Direk Joey Perez, Nanding Bazarte, Direk Grace Toledo, ang ating editor na si Nep Liagas ng H2H Catch-Up episodes. Ayan ang ating researcher na si Rema Anwar. Congratulations, Rema, ha? At kay Mother. At ganun din sa gwapong-gwapo, sipag, kahit alang tulog. Ang ating executive producer na si Jeffrey Batlangao. Maraming salamat po sa inyo. At si Cathy Fuliente. Oo, napansamantalang humahalili. Oo. Ang liit kasi ni Cathy. Ang petit eh. O, di ba? Hindi ko nakita. Pero maraming salamat nga kay Cathy. Alright? O paano? Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong Gwapopoy para sa ating programang H2H Heart to Heart dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.